10 gawain na dapat itigil kapag 60 pataas. Paalala sa mga senior, huwag gagawin ang 10 ito. Habang tumatanda tayo, natural lang na may mapagbabago sa katawan. Bumabagal ang metabolism, humihina ang resistensya, mas lumalalim ang epekto ng stress, at kahit simpleng pagod ay mas ramdam na. Pero sa halip na katakutan ng pagtanda, ang mas mahalagang tanong ay, paano ba natin ito harapin ng may disiplina, may karunungan, at may malasakit sa sarili? Dahil ang katotohanan, ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa kung anong iniinom mong gamot o kung ilang supplements ang meron ka sa aparador. Malaking bahagi nito ay kung paano ka namumuhay araw-araw, kung anong ginagawa mo, at kung ano ang dapat mo nang itigil kapag lagpas ka na sa edad na 60. Maraming seniors ang nagkakamali sa pag-aakalang sanay na ang katawan ko, kaya ko pa rin to. Pero tandaan mo, iba na ang katawan mo ngayon kumpara noong kabataan mo. May mga gawain na pwedeng walang epekto noong edad 30 o 40 ka pa lang, pero ngayon pwedeng magdulot ng malalang epekto sa kalusugan. At ang masaklap, hindi agad ito nararamdaman. Tahimik lang na unti-unting sumisira sa katawan hanggang sa dumating ang punto na bigla ka na lang magugulat sa resulta ng laboratory mo o sa isang araw na bigla ka na lang babagsak o mahihilo ng walang babala. Kaya mahalagang malaman ng mga gawain na kahit akala mong harmless ay pwede nang maging delikado sa edad mo. Ito ang mga habits na akala mo ay normal lang, pero dapat mo nang itigil. Hindi dahil gusto namin takutin ka, kundi dahil gusto naming bigyan ka ng kaalaman at paalala na may mga bagay na pwede mong piling bitawan ngayon para sa mas mahaba at mas maayos na buhay bukas. Isa sa mga pinakaunang gawain na dapat mong itigil ay ang madalas na pagpuyat. Minsan kasi, sanay na ang isang senior sa routine ng late night TV, cellphone browsing, o simpleng pag-upo sa sala ng 10 oras ng gabi. Akala mo okay lang dahil wala ka namang ginagawa, pero ang totoo, habang gising ka ng gising tuwing gabi, sinasaktan mo ang natural rhythm ng katawan mo. Sa edad na lampas 60, mas kailangan ng katawan mo ng sapat at quality na tulog. Dito nagre-repair ang cells, dito bumabalik ang energy ng katawan, at dito bumubuo ng panibagong immune cells na panlaban sa sakit. Kapag laging kulang ang tulog mo, unti-unting humihina ang resistensya mo. Kaya yung simpleng ubot-sipon, nagiging matagal gumaling. Yung dating hindi mo iniindang pananakit ang katawan, tumatagal na at lumalala. Kaya kung ikaw ay senior, huwag mong hayaan na gabi-gabi kang kulang sa tulog. Hindi na ito panahon ng pagpupuyat. Isa pang gawain na dapat mong seryosohin ay ang madalas na pag-upo o kawalan ng galaw sa buong araw. Marami sa mga seniors ang iniisip na dahil retired na sila, okay lang na maupo buong araw. Manood ng TV mula umaga hanggang gabi o manatili sa kama buong hapon. Oo, kailangan ng pahinga ng katawan, pero hindi ibig sabihin ay titigil ka na sa paggalaw. Ang katawan ng tao ay dinisenyo para gumalaw. At habang tumatanda, mas kailangan ng joints at muscles mo ang regular na movement. Kapag hindi mo ginagalaw ang katawan mo, mas bumabagal ang sirkulasyon ng dugo, mas naninigas ang mga kasukasuan, at mas bumababa ang energy level mo. Kaya kahit simpleng paglalakad sa umaga, pag-inat sa hapon, o paggawa ng magaan na gawaing bahay ay sobrang mahalaga. Hindi mo kailangan mag-gym, pero kailangan mong kumilos. Minsan naman, iniisip ng iba na dahil matanda na sila, wala nang masama kung kumain sila ng kahit ano. Matanda na ako, hayaan mo na akong mag-enjoy. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang katawan ng senior ay mas sensitive na sa processed food, sa sobrang alat, sobrang asukal, at unhealthy fats. Kung dati ay kayang-kaya mong kumain ng chicharon o instant noodles na walang epekto, ngayon ay pwede na itong magpataas ng blood pressure, magpalala ng diabetes, o magdulot ng paninikip ng dibdib. Hindi bawal mag-enjoy sa pagkain, pero kailangan mong piliin kung alin ang tunay nakakabuti sa katawan mo. Dahil sa edad na ito, ang pagkain ay hindi na lang tungkol sa panlasa. Ito ay tungkol na sa pag-extend ng buhay mo. May mga seniors din na hanggang ngayon ay panay ang pag-inom ng alak o paninigarilyo. At kahit na ilang ulit nang sinasabi ng doktor na ito'y bawal, hindi pa rin nila matigil. Minsan sasabihin nila, matanda na rin naman ako. Saan pa ba ako pupunta? Pero ang totoo, may malaking epekto pa rin ang bawat stick ng sigarilyo at bawat shot ng alak sa katawan mo. Lalo na kung may iniinom kang maintenance o may problema ka na sa atay, baga o puso. Hindi porket matanda ka na ay wala nang saysay ang pagbabago. Sa katunayan, kung titigil ka ngayon, pwede mong mapabagal ang paglala ng anumang sakit na mayroon ka.
pwede mo ring maiwasan ang mga bagong komplikasyon. Ang isang senior na huminto sa paninigarilyo ay may chance pa rin na gumanda ang paghinga, bumaba ang risk ng stroke, at lumakas ang immune system. Hindi ito about sa edad mo ngayon. Ito ay tungkol sa desisyong gawin ng tama, kahit kailan. May mga gawain din na mas mental kaysa physical. Tulad ng sobrang pag-aalala, overthinking, at pananatiling nakatali sa stress araw-araw. Marami sa mga seniors ang hindi aware na ang constant worrying ay may direct na epekto sa blood pressure, sa immune system, at sa kalidad ng tulog. Kung araw-araw kang nag-aalala, palaging tensyonado, palaging may kinainisan, palaging may kinatatakutan, pinapagod mo ang puso mo, ang utak mo, at buong katawan mo. Kaya dapat mo nang itigil ang ugaling lahat iniisip, lahat pinoproblema, at lahat ini-internalize. Sa edad mong ito, kailangan mo ng kapayapaan sa isip at kaluluwa. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Hindi mo na kailangan makipagsabayan o makipagtalo. Ang kailangan mo ay katahimikan, routine na simple pero masaya, at pag-iwas sa mga bagay na walang ambag sa kalusugan mo. Mahalaga ring pagtuunan ng pansin ang pag-iwas sa mga madalas na physical risks gaya ng madulas na sahig, sobrang madilim na kwarto o paggamit ng mga hindi stable na upuan. Hindi mo na kailangang patunayan na kaya mo pa rin ang dati mong bilis sa paglalakad o sa pagkilos. Mas mahalaga ngayon ang pag-iingat. Ang isang simpleng pagkadulas ng isang senior ay pwedeng humantong sa bali, surgery o long-term na komplikasyon sa balakang. Kaya kung may sahig kang laging basa, linisin agad. Kung madilim ang kwarto, lagyan ng ilaw. Gumamit ng tamang tsinelas, huwag na yung madulas. Lahat ng ito ay simpleng adjustment, pero malaking tulong para maiwasan ang aksidente. Sa edad na lampas 60, kahit simpleng hakbang sa loob ng bahay ay kailangang sinserong pag-isipan. Hindi ito dahil mahina ka na, kundi dahil alam mo na kung paano maging maingat. Ang pagiging senior ay hindi kawalan ng lakas kundi paglipat ng focus. Mula sa mabilis na kilos patungo sa mas matalinong pamumuhay. At ang isa sa mga pinakamadalas na nakakalimutan gawin ng mga nakatatanda ay ang regular na pagpapakonsulta sa doktor kahit wala pang nararamdamang sakit. Maraming senior ang nagsasabi, okay pa naman ako, wala naman akong nararamdaman. Pero tandaan, karamihan sa mga seryosong kondisyon ay walang nararamdamang sintomas sa umpisa. Ang high blood, diabetes, fatty liver, at maging ang simula ng cancer ay tahimik lang sa loob ng katawan habang dahan-dahang lumalala. Kaya ang pag-iwas sa check-up ay isang gawain na dapat nang itigil. Hindi ito pagtitipid, hindi rin ito pagiging matapang. Ito ay pagiging pabaya. Sa halip na maghintay ng emergency, mas mainam na malaman agad kung may nagbabago sa katawan mo habang may panahon ka pamitama ito. Ang isa pang gawain na dapat nang iwasan ay ang pagbaliwala sa mga sintomas na inuulit-ulit. Minsan kasi, iniisip na normal lang ang pananakit ng likod, ang panlalabo ng paningin, o ang paminsan-minsang hilo. Pero kung paulit-ulit ito, dapat mo na itong pansinin. Lalo na kung may kasamang paninigas ng batok, pamamanhid ng kamay o paa, o panghihina ng katawan. Ang mga simpleng sintomas ay maaring babala ng mas malalim na kondisyon gaya ng nerve damage, degenerative disease o stroke. Hindi dapat hintayin na lumala pa bago kumilos. Ang katawan mo ay palaging nagbibigay ng signal. Responsibilidad mong pakinggan ito. May isa ring napaka-importanteng gawain na dapat ihinto lalo na sa panahon ngayon, ang pag-inom ng gamot nang walang gabay ng profesional. Marami sa mga seniors ang nakadevelop na ugaling uminom ng over-the-counter medicine based lang sa payo ng kaibigan, kapitbahay, o dahil nasanay na silang ganito noon. Pero sa edad mo ngayon, may maintenance ka na, may existing conditions at mas sensitibo na ang organs mo. Kapag uminom ka ng gamot na hindi na-check kung pwedeng isabay sa iniinom mong maintenance, pwede itong magdulot ng side effects, toxicity, o maging sanhi ng bagong sakit. Kaya kahit simpleng pain reliever, cough syrup, o herbal supplement, dapat may gabay ng doctor o pharmacist. Hindi porket galing sa halaman ay automatic na safe. Hindi porket nakasanayan ay hindi na mapanganib. Maging sa pagkain, may mga seniors na patuloy pa rin sa pagkain ng sobra-sobrang asin at vetsin. Iniisip nila na ito ang nagpapasarap sa pagkain at wala namang masamang epekto. Pero sa totoo lang, ang sobrang sodium ay may direct na epekto sa blood pressure, kidney at puso. Kapag nasanay ang dila mo sa maalat, mahirap itong baguhin. Pero pwede mo itong i-adjust paunti-unti. Gumamit ng natural na herbs at spices, bawasan ang seasoning mix, at piliing lutuin ang pagkain sa mas natural na paraan. Ang tunay na masarap ay yung masustansya at ligtas sa katawan.
Marami rin ang nagkakamaling mag-relax pagdating sa ehersisyo. Dahil may edad na, akala nila hindi na nila kailangan gumalaw o mag-exercise. Pero ang totoo, ang tamang physical activity ay mas mahalaga pa ngayon kaysa dati. Hindi mo kailangan ng mabigat na workout, pero kailangan mong igalaw ang katawan mo araw-araw. Ang regular na paglalakad, stretching, at light body movement ay may benepisyo sa circulation, mental clarity, digestion, at overall function ng katawan. Kapag palagi kang hindi gumagalaw, bumabagal ang sistema mo. At kapag bumagal ito, mas madaling dumapo ang iba't ibang kondisyon, mula sa stiff joints hanggang sa mental fog. Ang isa rin sa mga madalas ginagawa ng seniors ay ang pag-isolate ng sarili. Yung tipong hindi na lumalabas, hindi na nakikipag-usap, hindi na nakikipagkita sa pamilya o kaibigan. O may mga pagkakataon na kailangan mo ng katahimikan. Pero kung palagi kang nag-iisa, nagkukulong, at wala ng social interaction, unti-unti kang mawawalang lakas, hindi lang sa katawan kundi lalo na sa isip. Ang social connection ay bahagi ng mental and emotional health. Sa mga seniors na laging masaya, may kausap, may kahalubilo, mas bumababa ang risk ng depression at dementia. Kahit isang simpleng tawag lang sa apo o paglalakad sa labas kasama ang kapitbahay ay malaking bagay sa mental wellness. At may isa pang ugali na dapat bitawan, ang pakiramdam na wala ka ng silbi. Maraming seniors ang nade-depress dahil iniisip nila na wala na silang halaga, wala na silang papel sa pamilya o pabigat na lang sila. Pero ang totoo, ang bawat senior ay may karunungan, karanasan at puso na hindi matutumbasan ng anuman. Hindi mo kailangang magtrabaho para maging mahalaga. Hindi mo kailangang maging malakas para maging kapaki-pakinabang. Minsan, ang simpleng presensya mo, ang payo mong puno ng karanasan at ang katahimikang dala mo sa loob ng bahay ay sapat na para magkaroon ng direksyon ang buong pamilya mo. Hindi mo kailangang balikan ang kabataan mo. Ang kailangan lang ay tanggapin ang bagong yugto ng buhay mo at mamuhay na may respeto sa sarili. At bahagi ng respeto sa sarili ang pagtigil sa mga gawain na alam mong hindi na akma sa katawan mo, hindi na makakabuti sa isipan mo, at hindi na makatutulong sa pangkalahatang kalusugan mo. Sa bawat araw na pinipili mong baguhin ang isang maling gawain, isang panibagong pahina ng mas malusog na buhay ang binubuksan mo. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng perfect lifestyle, kundi sa pagiging handang ayusin kung ano ang pwede pang ayusin. At habang may hininga, habang may araw, habang may kakayahan kang gumising at kumilos, may panahon ka pa. Sa bawat desisyong ginagawa mo araw-araw, may epekto ito sa direksyon ng iyong kalusugan. Kahit simpleng gawain na tila maliit, kapag naging routine at hindi na binago, maaring maging ugat ng maraming seryosong kondisyon. Kaya kung may edad ka na, panahon na para seryosohin mo ang mga bagay na dati iniisip mong wala namang masamang epekto. Isa sa mga karaniwang gawain ng seniors na dapat unti-unting tigilan ay ang palagiang pagkakakulong sa loob ng bahay nang walang physical exposure sa araw. Ang liwanag ng araw, lalo na sa umaga, ay may dalang vitamin D, isang mahalagang sangkap para mapanatili ang tibay ng buto, lakas ng kalamnan, at magandang kondisyon ng mood. Kapag kulang ka sa sunlight exposure, hindi lang buto ang humihina. Bumababa rin ang immune response mo at tumataas ang risk ng depresyon at chronic fatigue. Kaya kahit simpleng labas sa garden, paglakad sa labas ng bahay tuwing umaga, o pag-upo sa harap ng sikat ng araw ng ilang minuto ay sobrang laking tulong na. Hindi mo kailangan magbilad buong araw, basta't may balik mo lang ang natural na cycle ng katawan sa tamang exposure sa liwanag. Habang pinag-usapan natin ang araw, may isa pang habit na tila hindi pansin ng karamihan pero may malalim na epekto, ang pagsisimula ng araw sa walang laman ang tiyan o di kaya pagpili ng maling almusal. Maraming seniors ang gumigising, umiinom kape agad at kumakain ng tinapay o processed food bilang unang kain. Sa una, parang ayos lang. Pero over time, nagkakaroon ito ng epekto sa blood sugar stability, mental clarity at digestive function. Sa edad mo ngayon, mas mainam na ang unang pagkain mo sa araw ay puno ng fiber, protina at kaunting good fat. Ibig sabihin, kung pwede mong palitan ang puting tinapay ng oatmeal na may saging, gawin mo. Kung kaya mong magdagdag ng itlog, prutas o gulay sa almusal mo, mas mabuti. Dahil ang katawan mo, lalo na sa umaga, ay nangangailangan ng matatag na fuel para suportahan ang buong araw na paggalaw. May mga senior din na patuloy pa rin ginagawa ang crash dieting o biglang pagbabawas ng kain sa pag-aakalang ito ang solusyon sa mga lumalaking bilbil, sa blood sugar o sa high cholesterol.
Pero ang hindi nila alam, ang biglaan at sobrang pagbawas ng pagkain ay pwedeng magresulta sa nutrient deficiency, pagkapagod at biglang pagbagsak ng resistensya. Ang katawan ng isang senior ay mas nangangailangan ng steady supply ng nutrients, hindi fasting at depriving strategies. Ang tunay na solusyon ay hindi gutom, kundi balance. Kumain ka pa rin ng tama at sapat, pero siguraduhin mo ito ay natural, whole foods at hindi processed. May kaugnayan dito ang isa pang gawain na hindi na akma sa edad, ang pagsabay sa lifestyle ng mga mas bata. Hindi mo kailangang patunayan na kaya mong gawin ang lahat ng ginagawa ng mga kabataan. Hindi mo kailangang sumabay sa mga trend kung ang katawan mo ay hindi na rin komportable. Minsan, may mga seniors na sumusubok ng intense workout routines, new fad diets, o late-night activities na popular sa mga mas bata. Pero hindi lahat ng bagay ay kailangan mong subukan. Hindi porket uso ay dapat gawin. Ang katawan mo ay may sariling rhythm na, at kung marunong kang makinig dito, mas magiging maayos ang kondisyon mo. Isa rin sa mga gawain na madalas hindi napapansin ay pagbubuhat ng mabibigat na bagay ng mag-isa. Maraming seniors ang nagsasabing kaya pa nila. Ayaw magpaalalay, ayaw tumawag ng kasama. Pero ang totoo, kahit gaano ka pa kalakas, hindi na dapat inaako ang mga biglaang pagbuhat ng sako ng bigas, galon ng tubig o mabibigat na gamit sa bahay. Kahit hindi mo agad maramdaman, pwede itong magdulot ng strain sa likod, balakang at kasukasuan. At minsan, isang maling buhat lang ay pwedeng maging sanhi ng slip disc, sciatica o chronic pain na hindi madaling mawala. Mas mainam ang maghintay ng tulong kaysa magtiis na injury na pangmatagalan ang epekto. At kung may isa pang behavior na napakahalaga ring tigilan, ito ay ang pagiging matigas ang ulo pagdating sa lifestyle recommendations ng doktor. Minsan, may mga seniors na kahit ilang beses ng pinayuhan tungkol sa pagkain, sa gamot o sa physical activity, ay patuloy pa rin sa nakasanayan. O, naiintindihan namin na mahirap baguhin ang gawi, pero hindi ibig sabihin ito ay hindi na posible. Sa bawat payo ng doktor, may intensyon itong iligtas ka sa komplikasyon. Sa bawat babala ng health expert, may dalang datos at karanasan na hindi mo makikita sa simpleng pakikinig sa kaibigan o panonood ng TikTok. Kaya, kung gusto mo ma-extend ang buhay mo at makaiwas sa ospital, mas piliin mong pakinggan ang professional kaysa sa pride. At habang binabago mo ang mga gawain na hindi na akma sa edad mo, mapapansin mo unti-unti ring lumilinaw ang pakiramdam mo. Mas nakakagalaw ka, mas nakakaisip ng maayos, mas maganda ang tulog mo, at mas magaan ang pakiramdam mo araw-araw. Hindi ito magic. Ito ay resulta ng mga small decisions na ginagawa mo ng consistent, mga simpleng pagtigil sa maling habits at pagpili sa mas makabubuting pamumuhay. Habang binibigyan mo ng atensyon ang sarili mong pangangailangan, napapansin mong may mas lumalalim na respeto ka sa sarili mo. Hindi ito ego. Ito ay pagkilala na ang katawan mo ay pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon, at ngayon, responsibilidad mo itong pangalagaan. Dahil habang buhay ka, may misyon ka pa. At habang malakas ka pa, may halaga ka pa. Hindi dahil kailangan mong patunayan ito sa iba, kundi dahil naniniwala ka na may silbi ka pa para sa sarili mo at sa mga taong mahal mo. Ang pagiging senior ay hindi senyales ng katapusan. Sa halip, isa itong yugto ng buhay kung saan dapat mas pinapahalagahan ang sarili. Mas may panahon ka na ngayon para sa sarili mo. Mas kaya mong mamili kung ano ang makabubuti at mas may kakayahan kang pumili ng kapayapaan kaysa gulo, kalusugan kaysa bisyo, at kabutihan kaysa stress. Kaya kung may mga gawain kang ginagawa pa rin hanggang ngayon na alam mong hindi na nakakabuti sa iyo, ito na ang tamang panahon para itigil. Hindi dahil pinipilit ka ng iba, kundi dahil deserve mong mabuhay ng mas magaan, mas payapa, at mas malakas. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat sa isang iglap. Pero kung kaya mong simulan ngayon ang isang desisyong makakabuti sa katawan mo, isip mo, at puso mo, bakit mo pa ipagpapaliban? Ang pagtigil sa masamang gawain ay hindi kahinaan. Ito ay katapangan. Hindi madali ang humiwalay sa nakasanayan. Pero kapag ginawa mo ito para sa sarili mong kalusugan, ito na ang pinakamagandang regalo mo sa sarili mo. Isang senior na marunong mag-adjust, marunong makinig, at marunong magbago, ay mas may chance na mabuhay ng mas mahaba at mas buo. Maraming senior ang akala nila huli na ang lahat. Pero ang totoo, hindi kailanman huli para piliin ang mas maayos na buhay. Kahit ngayon ka palang magsimulang maglakad sa umaga, kahit ngayon mo palang ayusin ang pagkain mo, kahit ngayon mo palang putulin ang isang bisyong matagal mong kinapitan.
Bawat hakbang ay may halaga. Bawat araw ay panibagong oportunidad. At kapag sinimulan mong itigil ang mga gawaing hindi na bagay sa katawan mo, mapapansin mo rin na mas sumasaya ka. Mas nakakakilos ng walang iniinda. Mas nagiging kalmado ang loob mo. At higit sa lahat, mas nabibigyan mo ng saya ang pamilya mo. Dahil nakikita nilang mas iningatan mo ang sarili mo at mas pinapahalagahan mo ang bawat araw na kasama mo sila. Hindi mo kailangan maging perpekto. Kahit ang simpleng pagpili na uminom ng tubig kaysa soft drinks, ang paglalakad sa labas imbes na matulog buong araw, o ang pagtulog ng mas maaga kaysa magpuyat, lahat ng ito ay maliliit na desisyon na bumubuo sa isang mas maginhawa at mas masayang buhay. Kaya sa bawat senior na nakikinig ngayon, tandaan mo ito. Hindi mo kontrolado ang oras, pero kontrolado mo kung paano mo ginagamit ang natitirang lakas mo. At sa bawat araw na pinipili mong itigil ang mga gawain hindi na makakabuti sa iyo, mas binibigyan mo ang sarili mo ng chance na mabuhay ng mahaba. Hindi lang para mabuhay, kundi para mabuhay ng may saya, may sigla, at may silbi. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.